Tayo po'y saglit na yumuko muli sa pananalangin. Ipagpapatuloy namin, O Diyos, ang aming pakikinig ng iyong mga salita mula sa awit naming narinig. Patungo, Diyos, sa salita ng banal na kasulatan. Patuloy mo kaming turuang magbulay, O Diyos. Marinig naming nangungusap ka sa aming mga puso. Nang sa gayon, hindi lamang ang aming mga isipan ang matuto, kundi ang aming mga diwa. Sa gayon, matagpuan namin ang aming sarili na sumusunod at nagsasagawa ng iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Noon po mga kapatid na bago pa lamang ginagawa ang pangalawang gusali sa ating paaralan, isang beses po ay namasyal po ako doon. Buhay pa po si Kuya Willie. Nang makita po ako ni Kuya Willie, tuwang-tuwa siya, sabi niya, samahan mo ako, Pastor, ipakikita ko sa iyo yung pundasyong ipinagagawa nating building. Nang makita ko po mga kapatid, ang lalim, ang laki. Siguro may mga 200 sacks yata ang inilalagay doon na simento. Bago yon mga kapatid, inilagay yung pundasyon, sinabi niya, inalis namin yung pang-ibabaw. Yung dating lupa sa ibabaw, at humukay kami at hinanap talaga yung talagang tigas na bahagi ng lupa upang doon itindig yung pundasyon. Hinukay nila ito ng malalim. Nang sa gayon, makasiguro tayo na yung building na itatayo doon, matatag na gusali, hindi kayang dalhin ng lindol o kaya ng anumang uri ng unos na pwedeng itumba ito. Matagal na ginawa ang pundasyon, mga kapatid. Malalim ang pagkakagawa. At nagpapasalamat tayo ngayon sa Panginoon, nasa pangalawa ng palapag tayo. Pero nakalagay tayo ng pangalawang palapag dahil maganda yung pundasyon, matatag yung pagkakagawa. Alam niyo po mga kapatid, ang pundasyon ng isang gusali ay napakahalaga. Alam natin yan lahat. Sapagkat doon nakabatay ang ikatatagal ng isang gusali. Gayon din naman sa ating pananampalataya. Ang tawag ko dito, pananampalatayang bahay. Sa ating iglesia, sa bawat kaanig, mahalaga sa atin ang pundasyon sa ating pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, maraming simbahan ngayon na walang solidong pundasyon sa pananampalataya. Nasabi ko ito doon sa ating mga elders na nagre-retreat, napakapalad natin dahil meron tayong solid na constitution and bylaws na talagang pinag-aralan natin na kung ito'y susundin lang natin at sasabayan, mapapanuto tayong lahat kung magiging tapat din naman tayo. Dahil ito'y ipinanalangin ng mahabang panahon, pinag-usapan ito ng mga obispo, ng mga iglesia, bago ito'y sinilagay bilang saligang batas ng iglesia. Maraming simbahan ang walang ganong pundasyon. Gumagawa sila ng mga reliyosong gawain, hindi dahil maliwanag sa kanila, kundi gumagaya lamang sila na hindi nila inuunawa kung bakit nila ito ginagawa. Marami rin ngayon ang tinatawag, malungkot mang sabihin, pero ang katotohanan, maraming sinasabi tayong mananampalatayang UCCP na hindi alam kung bakit siya tinatawag na UCCP. Di po ba? Alam lang niya UCCP siya, sapagkat hindi naman niya ipinamumuhay at hindi rin niya sinusunod ang ipinasusunod sa kanya ng iglesia. Tinawag lamang talaga siyang UCCP dahil binunyagan sa doon ng bata pa. Laging nakaukil-kil sa aking isipan mga kapatid nang nagkaroon ng youth service, ay youth camp. Tinanong ko yung youth sa ating conference. Sabi ko, sino sa inyo ang nagbabasa ng Bible? Alam niyo mga kapatid, mga tagali pa lang ang nagtataasan halos at ilan doon sa ibang simbahan. Only siguro 20, if that is 20% na masasabi. Ilan lang gagapiranggot. Yung iba talagang hindi tumaas. They did not read the Bible. Umaasa na lang sila sa sermon. Umaasa na lang sila sa kung ano ang maririnig nila sa loob ng simbahan.
Salamat na lang ngayon at tinututungan ang ating konferensya sa pamamagitan ng ating konferensya. Ang mga kabataan ngayon, siguro nang nakita yun, na-bother din ang conference. Hindi dapat ganito ang mga kabataan natin. Kaya sunod-sunod ngayon ang mga ginagawa ng conference na pag-iipon sa ating mga kabataan. At ini-encourage natin ang marami nating kabataan na mag-attend dito. Maging conscious tayo sa ating pananampalataya. Dahil kung hindi, matutulad tayo sa isang tao na nagtanim o naglagay ng kanyang pundasyon ng kanyang bahay sa isang buhanginan na pagdating ng maliit na bagyo, hindi pa nga malakas na unos, ay natabunan. Sa umagang ito mga kapatid, nais kong pag-usapan, pagbulayan natin kung paano natin itatatag ang pundasyon na ito. Sa gayon mabigyan natin ng tamang pagpapahalaga ang ating mga gawain, ang ating pananampalataya, maging ang pagkilala natin sa ating mga leader, sa ating iglesia, kung paano natin dapat sila ituring sapagkat sila ang mga tagapanguna na ibinigay sa atin ng Diyos na maggagabay sa atin. Hindi ko, mga kapatid, makapangyarihan ngayon ang aking boses. Masakit ang lalamunan ko. Sa kwentong ating narinig, ang unang ipinauunawa ng Panginoon upang magkaroon tayo ng tamang pundasyon at makasiguro tayo ng ating bahay ay nakapundar, bahay pananampalataya, ang ibig ko sabihin, sa solidong bato o sa solidong pananampalataya. Ang unang kailangan natin, yung salitang pagsunod. Very common ang salitang ito, but this is the most difficult word to follow, command to follow. Sinabi ng ating awit kanina sa praise and worship, ang tawag sa atin ngayon, ang praise and worship, sa conference natin, sabi ni Pastor Baybay, mas magandang tawagin ito, centering. Because kapag tayo umaawit, hindi ito pang pakondisyon sa atin ang praise and worship, mga kapatid. Kundi tinutulungan tayo nitong isentro ang ating puso at isip sa pagharap natin sa Panginoon. Kaya ang tawag nito ngayon sa conference is centering. Sabi doon, habang tayo'y umaawit, tell me and I'll obey. Obedience. Because that obedience is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself will always lead to blessing. When you learn to obey, you trust. When you learn to trust, you obey. And that obedience with trust leads us to blessing. Leads the Lord to bless us. Obedience is more than sacrifice. And that is worship in itself. Sabi dyan, we have to obey. Sabi sa awit kanina ng ating choir, inililista ko po, mga kapatid, yung napakagandang mga sinasabi doon sa choir, sa awit. We have to obey Him because He is the great I am. Amen po ba? He is the great I am. He is the Lord of Lords. He is the Lord Almighty. He is the King of Kings. Ito yung sinasabi sa atin sa awit. Ito yung mensahe ng awit ng koro sa atin. We have to obey Him because we look at Him as the great I am. Napakahalaga yung pagsunod. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sino mang nakikinig ng salita kong ito at nagsasagawa nito ay makakatulad, nakikinig at nagsasagawa, makakatulad sa isang matalinong tao na naglagay ng kanyang bahay sa batuhan. Sabi sa Lucas 6:46, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Hindi nyo naman sinusunod ang aking mga sinasabi. Imagine niyo yan, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoon. Para sa ating Panginoong Hesus, tama ang iyong pagpapasimula sa pananampalataya kung ito ay nakapundar sa Kanya at tumatalima tayo sa pagsunod sa Kanya. Katulad ng sinabi ko mga kapatid kanina, hindi madali ang pagsunod sa Panginoon. Kung kaya pinagdidiinan ito lagi ng ating Panginoong Hesus. Ito ang kanyang panawagan. Sa mga Hudyo, mga kapatid, ang salitang pagsunod ay humihingi ng matamang pakikinig.
Kaya doon nauso mga kapatid sa mga Hudyo ang salitang listen, listening. Makinig ka na nakikinig. Sabi ng matatanda sa atin yan naman, pag nakinig pasok dito, labas doon. Ayun, hindi yung nakikinig na nakikinig. You have to listen, listening. Sabi sa mga Hudyo. Ibig sabihin, kahit tayo gumagawa ng isang bagay na inaakala natin para sa Diyos, kung hindi tayo marunong makinig sa Diyos, hindi tayo sumusunod. Ikalawa, kailangan nating ng pagsang-ayon. Sa mga Hudyo, ang pagsunod, kailangan doon ng pagsang-ayon ng puso. Ibig sabihin, kahit tayo gumagawa sa inaakala nating makadiyos na bagay, kung hindi doon sumasang-ayon ang ating puso, hindi tayo sumusunod. Katulad ng nasabi ko na sa inyo mga kapatid na kwento ng isang bata na pinatatayo ng kanyang nanay. Sabi ng nanay, tumayo ka. Sabi ng bata, ayoko. Ginawa ng nanay, piningot. Sinabi kong, tumayo ka. Tumayo yung bata dahil sa pingot. Sabi ng bata, sa labas nakatayo ako, pero sa loob nakaupo ako. See? Although you say you do something for God and yet hindi tama yung puso mo sa Kanya, hindi mo inaayos, meron kang mga murmuring, hindi ka sumusunod sa Diyos. Tingnan mo kung gaano kabigat yan. Ang ikatlo mga kapatid, napakahalaga itinuturing ko at nais kong bigyan ito ng diin. Ang pagbibigay ng panahon. Panahon ayon sa itinakda ng tumatawag at hindi ng tinatawag. Tandaan natin yan Panahon, pagbibigay natin ng panahon ayon sa itinakda ng tumatawag sa atin, hindi ng tinatawag. Hindi nating tinatawag na tayong mga tinatawag. Ito ang nais ko pong bigyang diin ngayong umaga mga kapatid, na bulayin natin ng maigi. Kadalasan kasi ang ginagawa ng maraming Kristiyano o mga tinatawag, akala nila naglilingkod sila at sumusunod. Ngunit ang sinusunod nila ang kanilang panahon. Kung tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid, ang nais ng Diyos, panahon niya, hindi panahon mo. Kung panahon mo ang nasusunod at ang kondisyon mo ang iyong iginagawa, hello, kailanman hindi ka sumunod. Ikaw at ang sarili mo ang sinunod mo. Marami akong narinig nito, maglilingkod ako kapag nag-retire na ako. Panahon mo na yan. Diskarte mo yan. Bahala ka dyan. Ngayon, nananawagan ng Diyos. Huwag mong ihintay kung kailan mo gusto. Ganito rin, kanugnog din dito mga kapatid, ang sinasabi kong ipinauunawa sa atin yung salitang voluntarism. Lagi kong sinasabi ito, natatapos kung tayo nagbubuluntaryo, ang pagbubuluntaryo sa simula lang yan, natatapos ito kapag tinanggap ka na ng pinagbuluntaryuhan mo. Tandaan mo yan. Sapagkat panahon na nang nagtawag sa iyo ang susundin mo, hindi na panahon mo. May bayad ka man o wala, hindi ka na volunteer sapagkat mayroon ka ng pananagutan sa tumanggap sa iyo. Ito ang hindi nauunawaan ng marami. Kung sinasabi mong volunteer ka, kaya gagawin mo lamang ang gusto mo sa itinakda mong oras at panahon ng buhay mo, hindi ka nagbo-volunteer. Ginagawa mo yung gusto mo, hindi sa gusto ng tumatawag sa iyo. Ang pagbo-volunteer, mga kapatid, nangyayari lang yan sa simula. But once you are accepted to do the duty, hindi ka na volunteer. Responsable ka na sa bagay na yon. Kapag sinabi ko pa sa iyo, kapatid, na pumunta ka sa aking opisina ng alas 8 ng umaga, at sinabi mo sa akin, Pastor, hindi po, mamayang alas 4 ako pupunta dyan, wala pa akong panahon. Hindi ka na sumunod sa akin. Sapagkat panahon at kondisyon mo na ang sinunod mo, kahit man pumunta ka pa rin sa opisina ko. Did we get the point, mga kapatid? Ganon ang pagsunod.
Kaya kadalasan, tinatanong natin ang kapatid, anong oras ka ba pwede? Nakikipag-bargain tayo. 4:00 ho, pastor. Okay, hihintayin kita. Doon na nagkaroon ka ng agreement at pumunta ka sa panahon na yon, sinunod mo yung nagtawag sa iyo. Sinunod mo yung pagkakatawag sa iyo. Pero kung hindi ka pumunta doon, ay sorry pastor, late ako, mamaya na ako darating. Sinunod mo ikaw. Ano mang gawain sa Panginoon na ating ginagawa ayon sa ating termino at panahon, ayon sa ating kondisyon at kagustuhan, hindi na ito paggawa para sa Panginoon, kundi isa na lamang pangsariling kasiyahan, pagpapasiya sa sarili. Sa ngayon, ang pinagkakatiwalaan ng Diyos ng gawain ayon sa kanyang iglesia, ayon sa Diyos ay ang kanyang iglesia. Mapapatunayan lamang na sumusunod tayo sa Diyos sa pamamagitan din ng pagtalima natin sa tawag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang iglesia, sapagkat ito ang kanyang katawan. Sa ating Panginoon, malalim ang kahulugan ng pagsunod. Sapagkat anuman ang ating rason, pero magsisiro in ito, maiintindihan mo sa banal na kasulatan, nais niya, tawagin niya tayo ayon sa kanyang panahon, ayon sa kanyang kondisyon, sa kondisyon niya lamang. Doon mo lamang masasabi sa sarili mo, sa sarili natin, kinikilala ko siya na aking Panginoon at tagapagligtas. May isang mayamang binata na lumapit sa Panginoon, susunod ako, Panginoon. O sige, susunod ka. Nasunod mo ang kautusan. Oo, nasunod ko yan. O ito pang gawin mo. Ipagbili mo ang iyong ari-arian. Ay, hindi yan. Anong ibig sabihin? Hindi niya kayang sundin yung kondisyon ng Diyos. Ang sabi niya, you are not fitted in the kingdom of God. Because it is always the term of God. Dito rin masasabi natin may pananampalataya tayo. Kung iniiwan na natin ang ating sarili sa pagsunod sa Kanya. Ito ang unang palatandaan na tayo ay may pananampalataya. Ito ang palatandaan ng ating totoong relasyon sa Diyos. Amen po ba? Sa isang survey, mga kapatid, na nabasa ko, sinasabi daw, mga kapatid, na sa Amerika, hello, hindi naman ito atin sa Amerika, kaya huwag tayong mabahala. Sa Amerika daw, 85% ng mga Amerikano ay nagkiklaim na sila ay Kristiyano. Pero 8 of 10 Americans na nag-claim, yung 85% na yon, hindi alam kung ano talagang kanilang kaugnayan o relasyon sa Panginoong Hesus. Kumusta tayo, kapatid? Alam ba natin ang ating kaugnayan sa ating Panginoong Hesus? Siya bang priority ko o panghuli ko? Tingnan mo nga, kapatid mo. Sabihin mo sa Kanya, unahin na kasi natin siya. Unahin natin siya. Di ba ba? Sinabi minsan ng isang Kristiyanong manunulat na si Dr. Miller ang ganito. Si Miller, mga kapatid, paborito ko itong author sa theology na ako'y nasa seminaryo pa. Sabi niya, it is a great deal easier to do that which God gives us to do, no matter how hard it is, than to face the responsibilities of not doing it. Tandaan natin yan. Inuulit ko, it is a great deal easier to do that which God gives us to do, no matter how hard it is, than to face the responsibilities of not doing it. Mga kapatid, kung tatawag tayo sa ating Panginoong Hesus na Panginoon, siguraduhin natin na sinisikap natin siyang sundin, sapagkat kung hindi naman, niloloko lang natin ang ating sarili at pananagutan natin ito sa Kanya. Sinabi sa sulat ni Santiago 1:22, huwag lamang tayong mga tagapakinig sa salita, gawin natin ang sinasabi nito. Sapagkat kung hindi, may tutulad lamang tayo sa isang tao na tumitingin sa salamin, ngunit nakakalimutan ang kanyang itsura pag alis niya sa harap ng salamin.
Tandaan natin yan. Paano lalalim ang ating pananampalataya? Paano ito natin magagawa? Sinabi ng ating Panginoon, sabi doon sa kwento, naghukay ng malalim, yung nagtayo ng bahay sa batuhan. Naghukay siya, inilagay niyang kanyang pundasyon sa batuhan. Mga kapatid, kung gusto natin maging matatag sa pananampalataya, kailangan nating ihukay ito ng malalim. Ihukay natin ng malalim ang ating pananampalataya. At anong ibig sabihin sa atin ng paghukay na ito? Ang paghukay ng malalim, Panginoon, ay pag-alis ng mga nasa ibabaw lang nakapahayagan ng pananampalataya. Yung superficial Christianity, kailangan alisin natin muna yon. Hindi lamang tayo, mga kapatid, na mananampalataya, na nag-iisip na tayo nananampalataya. Dapat na nakikita sa ating mga ginagawa at naririnig sa ating mga salita ang pananampalataya. So you have to know your faith. Alamin mo ang pananampalataya mo. Yung basic doctrine ng church. Dahil kung hindi, ano ang sasabihin ng iyong dila? Anong sasabihin ng iyong labi sa iyong kapwa tungkol sa pananampalataya if you don't even know your faith? Believe in what you call your faith. Dahil paano mo ito'y paliliwanag kung hindi ka naman talaga nananampalataya doon? Naniniwala doon. Hindi lamang tayo nag-iisip na mananampalataya tayo, kundi dapat naririnig ito sa atin. Itinuturo natin ito. Hindi lamang tayo nagsisimba linggo-linggo, kundi nakikisa tayo sa mga gawaing ministeryo ng iglesia. Dapat nakikita tayo naglilingkod. Hindi lamang tayo nagbabasa ng Bible, kundi dapat nagdi-devotion tayo upang maging buhay o buhay natin ang salita ng Diyos. Hindi lamang tayo nagpe-fellowship, kundi dapat nagbubuo tayo ng malalim na relasyon sa isa't isa at nagiging magkakapatid at nagiging isang pamilya. Di po ba, mga kapatid? Wag lang tayo, ay may fellowship kami. Nandoon ka to develop relationship, to develop a family. Hindi lamang tayo nag-uusap ng mga problema natin, kundi nagpapahayag tayo ng malasakit sa ating kapwa at nag-iisip ng kalutasan sa bawat problema. Hindi lamang tayo nag-aawitan at nakikinig ng mensahe, kundi masaya tayo, sabi ng ating Constitution and Bylaws, we are joyful and solemnly worshiping God. Hindi lamang tayo nag-i-entertain dito, kundi tayo nananambahan. Hindi lamang tayo nagpupuri sa Diyos, kundi tayo naghahanda na maging daluyan ng pagpapala. Ito ang paghuhukay ng malalim na lalagyan ng pundasyon, na nasa sentro ng ating mga hukay, na hinukay, hukay natin, hindi naman libingan, ng ating mga hinukay para sa pundasyon. Walang iba ang pundasyon na inilalagay mo doon, ang Panginoong Hesus. Siya lamang ang nag-iisang batong panulukan ng ating buhay. Siya ang Panginoon ng Lipa Evangelical Church. Hindi po ba? Siya ang tanging pundasyon ng Lipa Evangelical Church. Amen? Praise God. Marami tayong nakikitang mga ganon. Nawala ang pundasyon sa Panginoon. Kaya mabubuhay. Maraming sa tao ang nagsasabing natisod ako. Pero kung i-examinin mo, hindi naman talaga natisod. Sino dito ang tisurin? Pakitas ang kamay. Ang alam ko lang hong tisurin, yung may rayuma. Ay, sorry sa meron. Mga kapatid, joke lang yon. May mga may rayumang hindi natitisod dahil malakas ang pananampalataya. Yung tisurin daw, sabi ng Panginoon, nasa kadiliman pa. Kaya kung ayaw mong masabi ng Panginoon na nasa dilim ka pa, huwag kang tisurin. Walang totoong Kristiyanong tisurin.
Marami tayong nakikitang mga taong nawawala, nasabing natitisod, dahil wala silang pundasyon. Konting bagyo yun. Hindi mo na ngayon pwede, kapatid, na pagbintangan ang church na nagpapabaya. Kung nakikita natin ang ating Board of Christian Educators, gano'n na lamang ang kanilang pagpupunyagi. Pero kung sa kabila ng mga pagsisikap na ito, mawawala ka pa rin, hindi ka na natisod. Umaayaw ka lang talaga. Hindi na ito kasalanan ng church. Kasalanan mo na ito, kapatid. Bakit? Dinadalhan ka na ng liwanag. Ayaw mo pang tanggapin at panghawakan. Ikaw na ang may pagkukulang. Laging nag-a-announce sa atin ang Board of Christian Educators na may ganitong mga gawain. Kapag wala ka pa doon, wala ka pa sa Sunday School, wala ka pa sa mga gawain ipinag-aanyaya ng Board of Christian Educators, hindi na iyan kasalanan ng church. Ikaw na ang may pagkukulang. Huwag mo silang pagbintangan. Kapag hindi ka patatalima, matutulad ka sa isang tao na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay nasa buhangin. Makiisa ka, kapatid, sa mga pag-aaral na isinasagawa ng church upang lumalim ka. Huwag mong akalain na alam mo na yan at itinuro na yan sa iyo. Sumunod ka. Dahil doon mo lamang matatasa na sa iyong pagpapakumbaba, mauunawaan mo ang lahat. Tandaan mo yan. Dahil ang sinasabing maturity and faith, pagtuto kang mature na sa faith, it will create humility in your heart. That is maturity. Walang mayabang na taong nag-mature sa pananampalataya. Amen po ba? Dahil walang mayabang na na-educate. Mayabang nga eh. Di po ba? Amen? Sa John 8:32, sabi ng Panginoon, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Amen. Amen.